Nagbabala po ang Department of Justice o DOJ laban sa payo ng abogado na iniaatong na wag na muna siyang sumuko kahit pa may arrest warrant na ito. Ayon po sa DOJ, unethical at nakakasama pa sa kaso ang payo ng abogado ni Ang sa kanya. Kasunod po yan ang pagpapaaresto kay Ang sa kasong kidnapping with homicide dahil sa mga nawawalang sabungero. Una nang sinabi ng abogado ni Ang na balak pa raw muna nilang ubusin ang lahat ng legal remedies bago sumuko ang negosyante. Pero ayon sa DOJ, red flag ang payo na yan dahil pwedeng maparusahan palalo ang pagsuway sa warrant. Payo po ng ahensya kay Ang at sa iba pang akusado, harapin na lamang sa korte ang mga kaso dahil bibigyan naman sila ng pagkakataong idepensa ang kanilang sarili. Naghain naman po ng diplomatic protest ang China kasunod ang nag-viral na larawan ni Philippine Coast Guard spokesman Commodore J. Tariela. Kita po si Tariela sa litrato na tila nagbibigay ng lecture habang pinapakita sa mga nakikinig ang iba't ibang larawan ni Chinese President Xi Jinping at ang pambubuli ng China. Bago po yan, ilang beses na rin nagkasagutan si Tariela at ang Chinese Embassy dahil pa rin sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Banat ng China, seryosong paglabag daw sa political dignity ang pag-atake at pambabastos sa kanilang leader. Nek mo! Malisyosong pambubuyo daw ang ginawa ni Tariela na gusto nilang magpaliwanag. Ipinagkibit balikat naman ito ni Tariela. Sabay giit na gusto lang daw ilihis ng China ang tunay na issue sa paulit-ulit na panghihimasok nila sa ating teritoryo. Tama. Nanghihingi naman ng 110 million pesos na danyo si Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay po ng inihain itong civil libel case laban kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa Batangas. Nagugat po ang kaso sa mga paratang ni Castro tungkol sa pagbebenta daw ni Leviste sa prangkisa ng kanyang solar energy company. Ang paglilinaw ng congressman, wala siyang ibinibentang kumpanya na may prangkisa. Hindi raw gustong sakta ng mambabata si Castro pero nagsampa daw siya ng kaso para depensahan ang kanyang sarili. Buwelta ni Attorney Castro, gusto lang siyang patahimikin ni Leviste. Kinwestiyon niya rin kung sino ang tunay umanong nasa likod ng pagsasampa ng kaso na mas makikinabang daw dito. Iniimbestigahan naman ng DPWH kung sino-sino ang nasa likod ng mali-mali daw na coordinates ng mga flood control project. Matatanda ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson ng maling coordinates na tila sinadya daw isinumite ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa palasyo para linlangin ang Pangulo. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na bineberipika pa nila ang issue. Hindi na muna nagkomento ang kalihim kung sinadya nga ba ni Bunoan pero aminado siyang may mali talaga sa coordinates. Galing daw ang grid coordinates sa Project and Contract Management Application o PCMA system na nasa ilalim po ng opisina ng yumaong si dating Undersecretary Catalina Cabral. Kababalik lang sa Pilipinas si Bunoan kahapon at inaasahang haharap na siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Kapag ang paggamit o pagpasok ng datos mali o sinasadyang minamali, yung buong proseso ang repasuhin. Klaro naman po siguro kung anong motibo, Manong Ted, no? Para itago yung kung ano mga ginawa nilang mali. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!